mag-celebrate itong mag-asawan to, si Parin Chito at si Marin Julia sa anniversary nila, no? Kanina pa dinidikitan ng asawa ko yung designer eh. Mukhang bumilib sa pagkakaayos ng lahat. Hindi mo ba napansin? Kanina pa sila nagsasayaw. Pabayaan mo sila. Pare, beer pa. Naku pare, baka mahalata ako ni Amalia. Magagalit yun. O, ikaw naman ngayon lang tayo mag-iinom. Manihihiyain mo pa ako. Beer pa. O sige pare, isa na lang ha. Ako bahala, pare. Waiter! Tony, sa palagay mo ba mapapaganda mo yung wedding anniversary namin ng husband ko next year? Of course, Mama. Gusto mo, gagawin pa natin mas bongga kesa sa lugar na ito. You know why? We have all the time in the world to prepare. Talaga? Magaling palang sumayaw itong si Maring Amalia, no? Oo naman pare. Kaya gumaling yan eh. Ako lang nagturo dyan. Talaga? Oo naman pare. Gusto mo pakitaan kita ng sample eh. O, sige. Teka pare, baka mahalata ako ni Amaliang nakakatatlong bote na ako. Ang dami mo nang paiklat yung sample. Tignan ko. Sige na. Sige pare. Yun! Ang design ko! Pero alam mo, minsan, iniisip ko kung paano tayo nagtagal ng ganito. Tsaka kung bakit ako yung pinili mo. You deserve someone better. Yung masigit pa sa akin. Joey, ka na naman nag-upisa ka na naman. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na mas gusto ko sa isang tao yung simple lang ang pinanggalingan. Ayoko na anak mayaman. Kasi, sila yung mas, alam mo yun, mas nagpupursige silang mabuhay. Yung nagsusumikap sila, mas gusto nila yung pinaghihirapan nila yung mapupuntahan nila. Mas gusto ko yung ganun. Hayaan mo, pagka-graduate natin, maghahanap ka agad ako ng trabaho. Tapos mag-iipon ako para sa future natin. Ops, tayong dalawa ang mag-iipon. Diba? Dapat tayong dalawa. Yes, partner. Loves you. Loves you too. Mwah. Nakakaingit naman kayo. Eh kasi naman pare, ba't hindi ka pa maghanap ng girlfriend mo? Hindi hinahanap ang girlfriend, Joey. Parang aksidente yan eh. Kusa na lang yung darating. Ay, nako. Kahit kailan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Puro na lang kahihiyan ang dulot mo sa akin. Aksidente naman yung nangyari kanina eh. Anong aksidente? Ha? Ilang beses ko nang pinagbilin sa'yo na hanggang 2 boteng beer ka lang. Anong ginawa mo? Sinimplihan mo ko? Sumobra lang naman ang kalahating bote eh. Hindi ko lang maindihan si Parin Turing. Hindi katwiran yon. Pag sinabi ko sa'yong 2 bote ka lang, hanggang 2 bote ka lang. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good Good evening. evening, Norma. Kunin mo yung barong ng kuya mo sa otot, marumi. Teka, kamusta mga bata? Nandiyan ba? Ay, umalis po. Pero babalik din daw po kaagad. Binigyan mo na naman ng pera, no? Love, nagpunta lang ng video arcade. Nagpaalam sa akin kanina. Good evening po, tita. Tito. Good evening. Good evening po, ma'am, sir. Maaga yata kayo ngayon. Akala ko mamaya pa kayo uwi. Mabuti nang dumating kami at baka kung wala pa kami, kung anong mangyari rito. So, midterms yun na pala. Isang sem na lang, ka-graduate na kayo. Hopefully po. Good. Ay, Richie, kamusta mami mo? Okay naman po. Nag-long distance nga sila 2 days ago. At kinakamusta nga ho kayo eh. Talaga? Naku, pag tumawag uli, sabihin mo, magbakasyon siya uli rito, lahat ng shopping malls pupuntahan namin. Kayo talagang mga babae, oh. Masyado kayong magastos. Excuse lang po. Mauuna na po ako. Ha? Akala ko ba kakain ka muna? Hindi na. Baka kasi naghihintay na ang inay ko sa akin eh. Sasabay na rin po ako kay Joey, tita. O, sige, Richie. Sige, iho. Kayong dalawa, gabing-gabi na, nasa labuyan pa kayo. Kung ako magulang nyo, hindi po pwede sa akin yan.
Nasaan ba si Kuya Joey? Ma, Bakit siya pinapayagan na lumabas kahit gabing-gabi na? Bakit kami hindi pwede? naisahan ka na naman ni Hillary. Di rin? Eh bakit? Mabait yung anak ko. Mabait si Joey at saka alam ko kung saan pupunta yon. Hindi kaya nagdadrag siya? Hoy, kayong dalawa, kung ano nung sinasabi nyo. Pare, huwag mo masyadong dibdibin yun. Pare, paano namang hindi ko didibdibin yun? Halata naman na ayaw sa akin ng mami ni Milet. Protective lang talaga si Tita Amalia. Siyempre, one and only girl nila yun eh. Tsaka isa pa pare, kaya lang namabait sa akin si Tita. Dahil kaibigan niya mami ko, pero kung hindi, siguro pati ako tinatarayan na nun. Nga pala, Tol. Pasensya ka na sa pagbibiro ko sa'yo kanina. Wala yun. Eh, totoo namang nainggit ako sa inyo eh. Alam mo pare, swerte ka nga kay Milet eh. Isipin mo maganda na, mabait pa, may prinsipyo pa. Bihira na yung ganung babae ngayon. Kaya kung ako sa'yo, ang intindihin mo si Milet, wag ang mami niya. Sige pare, hayaan mo. Hanapan ka namin ni Milet ng right girl para sa'yo. Pare, sige. Una na ako. Salamat ha. Thank Ingat you. ka. Sige pare. Sige. Good night. Oh, saan ka galing? Hindi mo ba alam na kanina pa kita hinihintay? Huwag ka magkakaila. Nagdadrugs ka, no? Ho! Eh, Nay, nanggaling ako sa bahay ng mga yan, oh. Saan nyo na naman ba nasagap yung balita na yun? Eh dito sa dalawang to. Nako, kayong dalawa talaga, ginugood time nyo na naman nanay ko. Maniniwala sa inyo yan. Kuya naman, gawin na talaga kami maglambing. Alam mo namang close si Aling Akang saka si Inay Hillary sa amin. Di ba? Oo nga, kuya. Mas mabuti pa nga, nakadalaw kami dito dahil wala si Mami at Daddy. Hoy, anong wala? Dumating na ang mami at daddy nyo at hinahanap na Nako. kayo, no? Lagot tayo. Hinahanap na naman tayo. Sige, paalam ka na. Oo, kuya. Sige, Kuya Joey. Alex Akang, Inay Hillary, alis na po kami. O, sige. Sige po. Aling Hillary, hindi po totoo nagdadrag si Kuya dahil magagalit po si ate. Di O, ka na, Nay, nakita nyo na. Niloloko lang kayo ng dalawang yan, no? Ako pa magsisinungaling. Siyempre, no. Hindi mo naman maaalis sa akin yun. Ikaw na lang natitira sa akin. Simula nang mawala yung tatay mo. Simula ang itawa ang kaluluwa niya. Alam mo, naalala ko pa noon. Noong maliit ka pa, talagang buntot ka ng buntot sa akin. Kahit saan. Ni ayaw mong mawala ako sa paningin mo. Nako, nag-emote na naman ang napakaganda kong inay. Alam nyo naman na loves ko pa rin kayo eh. Mwah! Di ba nga napag-usapan natin na pagka-graduate ko, tapos makakuha ako ng magandang trabaho, palalakihin natin tong gutuhan natin. Kukuha ako ng 5 waitress, tapos 2 cook. Tapos kayo naman, nakaupo na lang kayo dyan sa kat, nagbibilang ng kinita natin. Di ba? Talaga? Oo. Chika mo lang yata yan eh. Nay, hindi ko kayo chinichika. Kukuha pa tayo ng maraming katulong sa bahay. Para may tagapaglaban ng damit natin, tapos may tagalinis ng bahay para hindi na kayo mahirapan, di ba? Okay yan, anak ah. Okay. Joey. Joey. Pakopya. Number 3. Okay. Everybody, pass your papers. Hi, sweetheart. Hi. Come in. Hi. Huwag kayo maingay. Class, I have an announcement. As you already know, this is my last day in school. Nakapag-file na ako ng vacation leave ko. Kasi,
ikakasal na ako next Saturday. Ma'am, saan ang venue? It will be in Tagaytay. Medyo malayo nga lang. Pero, invited kayo lahat. Kaya, I hope to see you all there, ha? Mali pala yung sagot na sinabi ko sa'yo. Ay, oo talaga. Punta tayo sa kasal ni Miss Suarez, ha? Ayoko, miss yun. O sige, pero kausapin muna natin si Richie dahil siya ang may kotse tsaka siya lang naman nakapagpaalam sa mami mo, di ba? Richie, ano? Sa akin, walang problema. Ewan ko lang kung papayagan ka ng mami mo. Tsaka isa pa, dapat bumili tayo ng regalo para kay ma'am. Asa ka pa, Joey, na magbibigay ng regalo yan si Milet kay ma'am. Eh, sagot nga lang sa test, pinagdadamot pa eh. Ay nako, Angel, pagdating talaga sa mga quizzes at test at sa mga bagay na ganyan, hindi talaga ako nagbibigay ng sagot, ano? Napakahirap mag-review, no? Ganon? Okay, sorry ah. Sorry, medyo hindi ko kasi alam na ganun ka pala ka-straight na tao. May Sorry. problema ka doon? Tama na. Ano ba, mag-aaway na naman kayong dalawa eh. Katatapos kasi lang ng naman exam yung natin eh. shota mo eh. Relax lang kayo. Mabuti pa siguro, mamasyal na lang tayo. O ano, Han, sama tayo? Papaalam muna ako kay Daddy. Akin na. Angel, ano? Gusto mo sumama? Hindi, kayo na lang. Malayo pa kasi uwian ko eh. Tsaka baka makaistorbo pa ako sa inyo. Bad trip naman to. Bilisan niyo ang paggawa dyan, ha? Kuya, telephone call. Oo. Ayusin yung mabuti yan. Bukas ng umaga, kukunin yan. Hello? Hello, Dad? Papa, dito pa ako sa school eh. Yeah. Hindi, Dad, kasi magpapaalam sana ako kasi lalabas kami ng mga classmates ko. Baka pwedeng sumama ako sa kanila. Total, tapos na naman yung exams namin eh. Oo, sige. Ako na lang magsasabi sa mami mo. Kung hindi ka lang malakas sa akin, eh. Thanks, Dad. Bye! Bye. Patay na naman ako nito kay Amalia. Hello, Angel. Oh, hi. Hi. Mukhang may lakad kayo ah. Siyempre, may nakilala nga kami isang grupo ng Chinese. Doon sa dati natin tinatambayan, nung isang gabi, magdi-dinner nga kami. Baka naman gusto mo sumama. Mag-e-enjoy ka doon. Kasi alam mo, ang daming pera ng mga yun eh. At saka di ba nag-promise ka sa amin one time, mag-good time tayo one of these days? Oo nga. Eh, ang kaso, wala naman ako sa mood ngayon eh. Next time na lang ha, pwede. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ka natanggap doon sa kumpanyang pinag-apply mo bilang pager operator eh. Graduate ka naman. Magaling ka rin ng mga English. Ano ba talaga naging problema? Itay! Ang sabi nila, overage na raw ako. Pero, hindi ako naniniwala eh. Ang pakiramdam ko, nagtatawanan nila ako. Loko pala yung mga yun eh. Kung gusto mo, balikan natin eh. Upakan natin. Relax ka lang, Tikboy. Hindi nila tinanggap si Wally. Eh di malaking kawalan sa kanila yon. Ano po, Itay? Jel. Mabuti dumating ka na. Pakiligpit mo nga itong karat namin dito, ha? Tapos magpalamig ka ng beer sa freezer. May lechong manok dyan. Iulam mo na. Naku, tol! Nakain ko na eh. Di bale, Angel. Kumuha ka muna ng dilata doon sa tindahan para may pangulam ka. Wag na, Itay. Busog pa naman ako eh. Sige ho.
Alam mo, pakiramdam ko, wala nagmamahal sa akin. Minsan nga, di ko na alam kung anong gagawin ko eh. Parang gusto kong magwala. O kaya, gusto ko malaman lang nila kung ano nararamdaman ko. Para lang mapansin nila ako. Para lang malaman nila kung gaano ako kalungkot. Buti ka pa. Buti ka palagi ka mabait sa akin. Palagi mo akong pinapansin. Sana matagal na tayo nagkakilala. Sana noon pa tayo nagkakilala. Para ako na lang minahal mo. Mauna na kayo. Checkin ko lang to sa sasakyan. Mukhang may problema eh. Aling Lorma, salamat. Bakit ngayon ka lang? At bakit kayong dalawa lang? Ha? Siguro nag-date kayo, no? Ma, hindi ho. Marami ho kami kanina. Kaya lang ho kasi nung nag-uwian na nagkahiwa-hiwalay na eh. Kaya ho, ganun. Tsaka kasama naman po namin si Richie. Si Richie? Hi, tita. Hi, Richie. Mabuti naman at kasama ka pala. Ngayon, panatag na ang loob ko. Tita, sorry kung nag-worry kayo ha. Masyado kasi kami nalibang kaya nakalimutan na namin yung oras. Pero katulad nga ng sinabi ko, nandiyan ka naman, hindi na ako kinakabahan. Tita, thanks ha. Tita, yung teacher kasi namin kakasal this coming Saturday. Talaga? Invited po kaming lahat eh. Saan? Sa Tagaytay. Ano? Sa Tagaytay? Ang layo naman yata nun. No, tita, it's just a few hours drive. Siya nga naman, darling. Payagan mo na yung mga bata. Total, tapos na naman ang exam eh. Para makapag-enjoy sila sa... ikaw naman oh. Parang hindi mo naman pinagdaanan yan. Noon nga, pag niyayaya kita, ayaw mo pa nga umuwi eh. Hoy, tumigil ka nga matandang mahilig. Sige na naman, Ma, please. Sige na, tita. Kasama naman po ako eh. O sige. Payag ako. Dahil sa'yo. Thanks, Ma. Okay. O sige, ingatan yung mabuti ang dalaga ko ha. Opo. Promise po yun. Barbie, kumain na? Hindi pa nga po eh. Wala po daw gana, nilalagnat po yata. Pinilit ko nga ho eh, pero ayaw talaga kumain. Nasaan siya? Nasa kwarto niyo po, binabantayan ni Nora. Oh, anong nangyari kay Barbie? Kuya, nilalagnat ho eh. Napansin ko hong matamlay nung galing sa eskwela. Pinainom mo na ba siya ng gamot? Ayaw ho eh. Ayaw ding matulog sa kwarto niya. Nagpipilit ho ditong matulog. Sige, iwan mo na kami. Barbie, how do you feel? I feel bad, kuya. Gusto mo ba painumin kita ng gamot to make you feel better? Ito, minum ka. Kuya, I'm sorry for staying in your room, ha? Okay lang. Why? What's wrong with your room? Lalo lang kasi ako nalulungkot pag nakikita ko yung mga nice toys ko na pinadala ni Mami at ni Daddy. Lalo ko lang sila namimiss. Alam mo, Barbie, maski naman ako, namimiss ko rin naman sila eh. Kuya, pwede ako matulog sa tabi mo? Sure.
Hi, Ma. Morning. Good morning. Tagay ba? Okay ba? Maganda. Talaga, ah. Pero bakit parang masyado ka naman yatang excited sa lakad mo ngayon? Ma naman eh. Siyempre, unang-unang garden wedding ko itong pupuntahan. Teacher ko pa. Excited ako. Si Mami naman, oh. Susunduin ka ba ni Richie? Ay, naku, Ma, hindi. Kasi magkikita-kita kami sa school. Kasi doon na kami magmumula papuntang Tagaytay. Isasabay namin yung mga classmates namin walang masasakyan. Katulad ng Joey na yon. Ewan ko ba naman kung bakit ninyo pinagchichigaan na kaibiganin ng tao na yon? Alam mo, Mami, nagtataka ko sa'yo. Bakit ang init-init ng dugo mo kay Joey? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao, ah. Tsaka, mabait naman siya. Mas mabait si Richie, no? And besides, he's almost family. Ay, nako, Ma. Ayaw mo lang kasing bigyan ng chance yung tao, kaya ganyan ka sa kanya. Pero sinasabi ko sa'yo, sobrang bait ni Joey. Teka nga, bakit ba masyado mong ipinagtatanggol ang tao na yon? Is there something going on between the two of you? Wala. We're just friends. Alis na ako, Ma. Tanghali na eh. Bye! Uwi ka na maaga, ha? Early! O ano, effect na ba ang beauty ko? Ano pa hinihintay niyo? Halika na, no? O tara, pare. Tara, pare. O, paano? Sige, mauna na kayo. Susunod na lang kami doon, ha? O, sige. Hintayin namin kayo. Sige na, pare. Una kami, ha? Sige, pare. Oh, sige. O, Chong, Sige. Ingat kayo, ha? Bye! Bye-bye. Joey, bakit wala pa si Richie? Ang tagal naman niya. Hindi ko nga alam eh. Ang linaw ng usapan natin kagabi na dito tayo magkikita-kita. Wala na tayong aabutan doon. Sobrang late na tayo. Di bale, pera muna ng cellphone mo. Tatawagan ko muna siya. Kasi naman ano ba naman ang nangyari doon eh? Di ko nga alam eh. Lobat na to, ah. Hindi ko ata na-charge kagabi yan eh. Hello? Richie, anong nangyari sa'yo? Kanina ka pa namin hinihintay ni Milet dito. Pare, sorry mukhang hindi ako makakasama eh. May sakit ako mukhang nahawa yata ako yung utol. Di bale, pare. Siguro talagang may dahilan para hindi tayo matuloy. Basta pagaling ka na lang, ha? O kaya pare,
kulit talaga ng mga yun, no? Ayaw tayong tantanan. Hay nako, alam mo, mag-concentrate ka na lang sa daan dahil baka mamaya hindi pa tayo makauwi. Pero alam mo, Milet, bagay sa'yong maging bride. Mag-drive ka na lang. Ay, Joey, may problema tayo. Ano? Eh, paano mo kaya hindi natin kasama si Richie? E di sabihin mo nagmadaling umuwi si Richie kasi may sakit ang kapatid niya. Oo nga, no? Ang galing talaga umisip ng alabay na ito. Eh, ikaw lang eh, wala kang kabilib-bilib sa akin eh. Basta't akong kasama mo, don't worry, everything is under control. Ano nangyari? Ewan ko nga eh. Eh, ayaw mag-start eh. Subukan mo uli. Ano? Eh, ayaw talaga eh. Teka, eh kung subukan na lang nating itulak. Ano? Magtutulak tayo? Oo. Dito ako sa harap magtutulak, doon ka naman sa likod. Ha? Ayoko nga, no? Kalakas-lakas na ulan, magtutulak tayong dalawa. Diyos ko. Ayaw mo. Ayoko. O sige. Dito na lang tayo magdamag sa loob ng sasakyan. Good evening, ma'am. Oh, good evening. Good evening. Ang mga bata, tulog na ba? Opo. Pero si Milet po, wala pa. Ano? Eh, dapat kanina pa nakauwi yun, ah. Love, baka nag-i-enjoy lang ang mga bata. Siguro naman hindi sila pababayaan ng teacher nila doon. Kung ikaw ba bagong kasal, palagay mo may iintindihin ka pang ibang tao? Ha? Tawagan mo yung cell niya. Oh, nagaling ang buhay ito. Joey, ano na? Ano? Joey, ano ba? Ano? Bilisan mo! Mami! Ano na nangyari? Teka, sandali. Joey. Bakit umuusok? Kaya pala umuusok eh. Putol Ano? na yung fan belt, overheat. Ha? Tatawagan ko na nga si Richie. Oh. Lobat na ako. Wala na akong baterya. Hindi na natin siya matatawagan. Paano ngayon yan? Hintayin na lang natin na humina muna yung ulan. Eh, paano kung hindi tumigil yan? Paano kung bukas pa huminto yan? Di hinanap na ako ni na Mami at Daddy. Kailangan matawagan natin sila. Diyan, sa may sa may Tagaytay Inn. Mukhang may telepono dyan. Tara, punta tayo. Tagaytayin. Eh, motel yan eh. Ano naman ngayon, Milet? Wala naman tayong gagawin dyan kundi makikitawag lang sa telepono eh. Tara na! O siya. Mama. Boss. Pwede bang makigamit ng telepono? Nasiraan lang kami. Pwede. 30 pesos. Ito ho. 3 minuto lang. Putol ho eh. Wala akong dial tone to eh. Wala ah. Nakita ninyong bumabagyo. Kanina pa walang linya yan eh. Ho, ba't nyo kami pinagbayad eh? Wala naman palang linya to. Bakit nagmamadali ba kayong malis? Hintayin niyong mawala yan sa manang panahon. Magkakalinya yan. Siguro, mabuti siguro kung umupa na lang tayo ng kwarto nang mapatuyo natin tong damit natin. Sige. Sige. Magkano ba kwarto dito? 500. Kukuha po kami ng tig-isang kwarto. Iisa ng kwarto natitira. Maswerte nga kahit may inabutan pa kayong isa. Isang kwarto? O ano? Kukunin niyo ba o ano? Sige po, kukunin namin. O yan. Room 14. Maayos, Doon. ho. Sa gabi doon. Ano?
Richie, oh my God, how could you do this to me? Kaya ako pinayagan si Milet pumunta sa Tagaytay dahil sa'yo ako may tiwala. Bakit mo sila pinayagang umalis na silang dalawa lang? Tita, bakit? May nangyari ba? Wala pa sila rito hanggang ngayon. Baka kung ano na ang ginawa ng lalaking yun sa anak ko. Baka kinidnap na. Baka tinana na. Hindi naman po siguro gagawin ni Joey yun. Bakit hindi pa sila umuwi hanggang ngayon? Akin na nga, lab. Ako makikipag-usap. Hello, Richie. Alam mo ba kung saan ang eksaktong lugar na pinuntahan nila? Milet, dito ka na. Kung gusto mo, doon na lang ako sa sofa matutulog para hindi ka mailang sa akin. Hindi, okay lang. Dito na lang ako. Diyan ka na. Inaantok ka na ba? Hindi pa. Ikaw. Hindi pa rin. Siguro mas maganda kung magkwentuhan na lang muna tayo. Tukol saan? Eddie, tungkol sa kwartong to. Kung ilang honeymooners na ang nakapasok dito. Ewan ko. Ngayon ako nakapasok sa ganito eh. Ako rin eh. Pero alam mo, Milet, baka isipin nung nasa baba, bagong kasal tayo. Bakit? Nabasa tayo eh. Yun nga lang. Oh, ba't ka natatawa? Kasi, binagyo yung honeymoon nila, ma'am. Siguro, marami silang magiging anak. Siguro nga. Alam mo, Milet, kanina, habang tinitignan kita sa reception, tapos hawak-hawak mo pa yung bouquet, inimagine ko na tayong dalawa ang kinasal. Nako, tumigil ka nga dyan. Hindi nga. Tapos nandito pa tayo sa kwartong to. Pareho tayong nagpapakiramdaman. Pareho tayong nininervyos. Pareho tayong hindi alam kung anong sasabihin at kung anong gagawin. Siguro ganito rin yung nararamdaman ng mga bagong kasal na nag-honeymoon. Siguro nga. Yun din ba nararamdaman mo ngayon? Medyo. Kaya lang, hindi naman tayo bagong kasal para maramdaman natin to eh. Oo nga. At saka, isa pa, di ba? Napag-usapan na natin na hindi na muna natin iisipin yung mga bagay na yan hanggat hindi pa tayo nakakasal. Oo nga. Tsaka dapat ayusin muna natin yung mga plano natin sa buhay. Tama. At saka wag muna natin bigyan ng importansya yung mga bagay na ganyan. Tsaka dapat din, stable na muna tayo. Tama. Siguro dapat matulog na tayo para maaga tayo magising bukas, di ba? Mabuti pa nga. Matulog na tayo. Good night. Okay, good night. Di rin naman ako makakatulog hanggat wala yan si Joey. Ba't iniisip mo yung anak mo? Lalaki yun. Kaya nun ang sarili niya. Hoy, Akang. Kahit lalaki na didisgrasya din. Palibhasa kasi wala kang anak kaya hindi ba alam kung ano nararamdaman ko ngayon eh. Hoy! Huwag mo sasabihin sa akin yan, Hilary. Baka hindi mo alam. Sa akin na rin lumaki ang anak mong yan si Joey. Parang anak ko na rin ang turing ko dyan. Bakit? Saan ba siya nagpunta? Dun daw sa kasalan ng teacher. Kasal ng teacher? Ah, parang yun ang panood ko sa TV ah. Alam mo, meron isang binata umaten ng kasal ng kanyang teacher. Pagkatapos, napagtripan siya ng isang adik. Pinagtulungan ngayon sa bugbugin. Sinaksak. Tapos yung katawan niya. Tama na. Tama na. Huwag na lang yung pag-usapan natin. Lalo ako nininervous sa'yo eh. Awan! Ikaw ba, Akang, meron kang personal na galit sa akin? Wala! Best friend tayo, di ba? Kung mag-best friend tayo, tulungan mo na lang akong magdasal, pwede? Sige. Father, Son, The name of the Father, Son, Holy Spirit.
Bacolod, and the Snake which we receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Akang, kakain ba tayo? Di ba? Hindi. Ulit. Milet, Hmm? tulog ka na ba? Hindi pa. Hindi rin ako makatulog eh. Mukhang mag-uumaga na yata. Okay lang ba sa'yo kung patay na natin yung ilaw? Ha? Wag na lang. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, wag na lang. Para sigurado tayo, wag na lang. Alam mo, Milet, tumingin ka sa akin, lika. Sa 5 taong bang pinagsamahan natin, nag-take advantage ako sa'yo? No. Kasi mahal kita. At ayokong sirain ang pagtitiwala mo sa akin. Pati na ang mga plano natin. Kaya ko pa rin maghintay. Okay, partner? Okay. Ayun! Oh no, my God! Sinasabi ko na nga ba walang gagawin matino ang lalaking yan. Dali, puntahan mo na, dali! Ito nga. Oo nga. Mawalang galang na ho, Tatang. Magtatanong lang kami. Wala nang bakante. Occupied lahat ng kwarto namin. Doon sa kabila, baka meron. Hindi ho kami uupa. Hinahanap namin yung anak kong dalaga, may kasama siyang lalaki, nakapark doon sa labas ng sasakyan nila. Etong retrato. Andito pa sila? Yun nga lang may gusto sana akong hilingin sa'yo. Kung okay lang. Ano yan? Joey? Sige na nga. Pero isa lang, ah. Mama, niwala ho kayo sa akin. Nasiraan lang yung kotse kaya doon kami napilitang tumuloy. Yun ho ang totoo. He! Tama na! Ang akala nyo ba, hindi ko mabibisto ang mga kasinungalingan ninyo? Hoy! Sinabi na sa akin ng mga kapatid mo na 5 taon na kayong mag-boyfriend. Ma, kasi yun naman po talaga yung totoo eh. Walang nangyari sa amin. Kung gusto niyo ipa-check up niyo pa ako ngayon. Tsaka napag-usapan na ho namin ni Milet na hindi namin gagawin yun hanggat di pa kami kasal. He! Manahimik ka dyan, hindi kita kinakausap. Lalaki rin ako, Joey. Kaya mahirap paniwalaan ang sinasabi mong walang nangyari sa inyo. Samantalang magkasama kayo sa iisang kwarto at iisang kama. Totoo po yun. Pero ginalang ko po si Milet. Anong akala mo sa amin? Kaya mong paikutin? Kailangan kayong makasal. Ay naku, Hilary. Pambihira ka naman, oh. Ano ba naman yan? Tadtad ka ng tadtad, eh. Hindi na tokwat babo yan, eh. Sisig na yan, eh. Dinadaan mo kasi sa init ng ulo, eh. Kain na kayo, ha? Hilary, ilang beses mo nang inugasan yung plato na yan. Wala nang design, oh. Puti na yan, oh. Ako na nga. Hay naku, Akang. Mabuti na lang naging matandang dalaga ka. Para hindi mo maranasan yung mawalan agad ng asawa. Yung iwan ng kaisa-isang anak. Kunwari pa raw, palalakihin tong kutuhan. Kuha ako ng
katulong, waiter, cooker. Cook, Nay. Don't touch me! Pareho na rin yun. Sabi mo, pag nagtrabaho ka na, hindi na ako maghihirap. Hindi ka pa nga nakakatapos mag-aaral. Mag-aasawa ka na. Tapos, iwanan mo pa ako. Sino naman nagsabi sa inyo na iiwan ko kayo? Nay, hindi ko kayo iiwan. Ang balak nga namin ni Milet, pag nakasal kami, dito kami titira. Ayaw nyo nun, magkakaroon kayo ng isang anak na babae. Tsaka biruin nyo, pag pareho kaming nakapagtapos ng pag-aaral, tapos nagkaroon kami pareho ng trabaho, eh di mas marami kaming maiipon. Mas mapapadali ang pagpapalaki natin dito sa gutuhan. Talaga? Oo. Chika mo lang yata yun. Nay, hindi ko kayo chinichika. Alam nyo namang loves na loves ko kayo. Mwah! May loves ko ng iba eh. Loves ko pa rin kayo. Maganda naman pala plano ng mga bata eh. Hayaan mo na sila magpakasal. Kailan ba tayo mamamanhikan? Halika kayo. Ganda ng bahay. Sandali. Wow, social. Sige. Nay, hindi ba nakakaya itong dala natin? Hindi. Kailangan pasalubungan natin sila na sarili nating lutuin. Okay na ba yung ayos ko? Oo. Kasi simula na itayo yung gotohan na yan, hindi na ako nakakapag-ayos eh. Bakit ba naman ganyan ang suot nyo? Eh kasi sabi ko dito kay Akang, magterno kami. Ayan, ibang kulay ang sinuot. Akala ko apple green eh. Hindi ko na maalam ng tanggirin. Apple Sige na, pwede na yan. Ay, naku anak. Basta, tataputan natin ang kasosyalan nila. Yes! Di ba? Oh! Good night. Is the family of Milet inside or outside? Good evening po, sir. Nanay ko. Nay, daddy ni Milet. Oh! Father of the family, hello! Hillary at your service, Balae. This is my sidekick, Akang. Akang, how are you, Philip Cesar? Mabuti ho, mabuti. Joey! Bala eh! Yes? Hali kayo! Tuloy kayo! Okay, come na. Come. Love! Come. Love! Hali kayo, tuloy Come kayo! now. Love, si Balaeng Hillary. Ang misis ko, si Amalia. Hi, we're already here and you're already there. And this is Akang, the psychic. Good evening po, ma'am. May dala po kaming konting pasalubong para sa inyo. Special for you, Lugaw, Patok, and Yabag. You know. Naku, Balae, nag-abala pa kayo. Yaya, ma'am, Yaya. Tawagin po yung isa. Mabuti pa kaya kumain na tayo. Baka lumamig ang pagkain eh. Dito ka, Balae. Thank you, Balae. O, Miss Sidekick, dito na kayo. O, Joey, upo ka na iho. Saang planeta ba nanggaling ang nanay ng mapapangasawa mo, ha? Mahali ka na. Kumain na tayo. Tingnan nga yung ano. Ma. Oh, this is my favorite food. Sinigang na cow. And also, adobong baboy. And this, rice please. Dapat siguro pag-usapan na natin ang tungkol sa mga bata. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko sanang mag-asawa ng maaga ang anak ko. Kaya lang, nandyan na yan. Wala na akong magagawa. Balae. Gusto ko lang naman ipaalala sa inyo na kayo ang namilit sa anak kong pakasalan ng anak nyo. Isinasalba ko lang naman ang kahihiyan ng anak ko. Kaya dapat lang napanagutan nito ng anak mo. Wala namang dapat panagutan ng anak ko dahil wala naman nangyari sa kanila ng anak nyo. Kung walang nangyari sa kanila, sa palagay mo, papayag ako na mapakasal ang anak ko sa anak mo? Di wag na natin ituloy to. Sino ba tinatakot nyo? Lalaki nga yung akin. Di wag na nga lang. Teka muna. Kaya tayo nandito para pag-usapan ang kasal ng mga bata. Ikaw, Milet, ano ba plano niyo ni Joey? Dad, napag-usapan ho namin ni Joey na biglaan naman yung nangyari. Gawin na lang ho nating simple yung kasalan. Hindi naman yata ako papayag na maging simple ang kasal ng unika iha ko. Siyempre, kahit kami ang gumastos, tayo nang sumagot sa trahe de boda at saka sa handaan, di ba? Yes, love. Saan niyo ba gustong gawin ng reception? Reception ba? Ay, naku, doon na lang sa gutuhan namin. Naku, malaki parking space doon. Ano? Gutuhan? Ang cheap naman.
No way. Alam mo, I think, ang garahe ko, mas malaki pa sa gutuhan mo. O di sige, sagot ko na yung damit ng anak ko. Tsaka yung mga abay. Pero, kami ang mamimili ng ninong at ninang. Hindi pwede yon. Hindi naman ako papayag doon. Dapat kami. 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 Kami! Kami nga eh! Kami wala pang ulam! Ladies, magbigayan naman kayo alang-alang sa mga bata. Kayo? Kayo. Kayo na nga eh. Kayo na. Kayo na. Kayo na nga eh. Kayo na nga! Ano ba? Kayo, hindi pa ako makain. Sandali lang po. Kung pwede po sana, kami na lang ni Milet ang mamimili. O, di wala na tayong problema doon. Saan nyo ba gusto magpakasal? Anak, dapat siguro dun sa malaking simbahan, katulad ng Manila I beg your pardon. I beg your pardon. Hindi po pwede. Ang gusto ko doon sa Santa Lucrecia, kung saan ko pinabinyagan si Joey ko. Aba, hindi naman siguro po pwede ikasal yung anak ko sa kung saan-saan lang. I beg your pardon. Santa Lucrecia is not where, okay? Baka ho pwedeng sa parish church na lang natin gawin yung kasal. Kayo ang masusunod, anak. Teka muna. Ano ba ang gusto nyong maging motive sa kasal nyo? Anak, alam mo, dapat siguro para class, Old Rose. Objection. Ang gusto ko, baka magmukhang lanta sila. Ang gusto ko, Violet. Old Rose! Violet. Old Rose nga eh! Violet. Wala nang problema. Stainless na lang. Sandali! Siguro mas maganda kung pastel na orange o green. Ano? Pastel? Orange? At green? Fantastic colors! Day, pag yan ang kulay ng iyong entourage, lulutang yung beauty. Fresh as spring. Nay, sigurado na ba talagang itong susutin ko? Oo nga, lumabas ka na para makita namin kung bagay nga sa'yo. Wow! Naku, ang pogi ng anak ko! Akang, anong masasabi mo? Pangit kasi. Pangit? Hilare! Masyado. Ito. Pangdibo naman yan eh. Ito, mas maganda. Eto, hindi naman imbitasyon to eh. Valentine's card to eh. Ganito pala pag ikakasal, no? Ang dami-daming preparasyon, parang hindi na matatapos. Ay, nako. Ang mahirap nito, hindi na naman tayong nasusunod sa mga desisyon natin, kundi mga magulang natin. Kala mo sila ikakasal eh. Milet, hindi kaya nabibigla lang tayo sa papasukan natin? Ewan ko, pero naisip ko masyado mabilis yung mga nangyari sa atin. Alam mo yun, parang nakakalito. Ang dami-daming dapat gawin. Kaya siguro yung iba, natatakot, umaatras. Bakit? Gusto mo na bang umatras? Hindi ikaw gusto mamatras? Hindi rin, syempre. Hay, nako. Tingnan mo nga naman ang buhay. Imagine, kung sino pa yung kilalang painhin effect at disente kuno sa atin. Yung pa rin unang bibigay. Ako ba pinaparinggan mo? O, yan ka pala. Hindi kasi kita napansin eh. Pero kung nasasaktan ka, di ikaw na ngayon. O, alam niyo na ba yung headline ngayon sa campus? Na may isang babae na pinikot yung boyfriend niya para pilitin niyang pakasalan siya. Kahiya? Sumusobra ka na. Alam mo, hindi dapat Angel ang pangalan mo eh. At ikaw? Ano dapat ang itawag sa'yo? Mainhing peke? Peke. Angel, nagkakamali ka sa sinasabi mo tungkol kay Milet. Alam mo, naawa ko sa'yo. Kasi nararamdaman ko na napipilitan ka lang pakasalan niyang katabi mo. Tama naman ako, di ba? I can feel it. Oo. Tama ka, alam mo yun? O, kita mo na, umamin din. Tamang-tama ka talaga eh.
Sige na nga. Walang yaka. Walang yaka. That nobody can deny. I would like to propose a toast for Joey. You're the man! You're the man! Alam mo, kaibigan mo kami lahat, alam mo yon. Oo naman. At alam din namin lalagay ka na sa tahimik. Ngayong gabi, guguluhin ka muna namin. Ano naman gagawin niyo, ha? We have a gift for you. Ano naman regalo niyo, ha? Eto na. May we present the star of the night. The night, pare. The woman of every man's dream. The fulfillments of your wildest fantasy. Miss Camaron. Rebosado. Ano yan, pare? Sige na, sa'yo yan eh. Sige yan, sige na! Pare, ayoko! Ano? Tol! Ayoko, pare! Sige na! Ayoko sabi! Baka yung kulit niyo, ah! Okay lang kayo dyan? Oo, kami talaga? Siguro kayo mawawala sa kasal ko, ha? Promise yan, ha? Punta kayo. Maraming pa pagkain doon. Kumuha na lang kayo, ha? Kinabahan niyo dyan. Oo, sige. Hoy, Sheila! Akala ko hindi na kayo darating. Buti naman nakahabol pa kayo. Ito para sa'yo. Thank you. Thank you very much. Hindi kayo dito. Kayo? Hi, guys! Hi, guys! Tell me lies and make you feel Uy, hello! Hi! Uy, pasensya ka na kung nagpunta kami dito kasi nabaltaan ko na may party kang araw dito. Uy, okay lang ba na makijoin kami? I hope you don't mind, ah. Okay lang, okay lang. Okay. Thank you. By the way, guys, mga kaibigan ko, ito si Malu, and this is Tina. Yan. Yan. Excuse, ah. Sige, pare. Mukha yatang nakainom ka na. Konti lang naman, pero hindi ako lasing, ah. Bago kasi kami nagpunta dito, alam mo na, medyo nagkayaan kami ng mga kaibigan ko. Maganda ba yung suot ko? Oo, bagay nga sa'yo eh. Thank you. Ano kaya ito? Ay, wala na nga amin yan. Lalo hindi akin yan. Ano ba yan? Pati yan! Ano ba ito? Naku naman, ano ba nang gagawin ko sa pati? Ayoko nga! Ko? O, ito na. Yan. Andali, akin na yan. Ayan. Ano naman kaya ang laman nito? O yan! Dragon! Ito na. Akin na yan. Hindi, oh. Ito. Stocking! Ay, naku. Isa pa. Ano naman? Ito na. Ang galing. Ano ba yan? Bagal eh. Lilitan yan. Ang tagal naman. Ito na siya. KY! KY! Ang galing. Excuse me, Ma'am Lilet, telephone. Ma'am? Hello? Kamusta sa stag party dyan? If I know, nagbubunyi ka ngayon dyan dahil ikaw nag-iisang babae ngayon dyan. Yun nga masakit, tita eh. Hindi na ako nag-iisa rito. Biglang dumating si Angel. Kasama yung mga barkada niya. Ano naman ang ginagawa ni Angel dyan? Ewan ko ba kung ano yung drama niya, no? Ayun, kausap si Joey. Mukhang lasing pa.
Yung jowa mo naman, nandun. At parehang pakit doon sa isa. Saan ba yan, ha? Ang atin ni Marco, tatandaan mo. Oo, tatandaan ko pa. Kakanata si Angel. Ganon? O sige, hintayin mo ako, pupunta na ako dyan. Sige, goodbye. Joey, pasensya ka na nga pala dun sa... Alam mo na yung away namin ni Milet? Wala eh. Siguro talagang hindi na kami magkakasundo. Kasi alam mo na, dahil siguro sa mayaman siya, mahirap lang ako. Bakit? Mahirap din naman ako ah. Kaya nga kita nakakasundo eh. Joey, do you find me attractive? Oo naman. You're very, very attractive. Talaga? Tara, sayo na tayo. Sige. Sinasabi ko na nga ba, walang gagawing matino ang lalaking yan. Hindi pa man ikinakasal, nagloloko na. Ma, bakit siya ganun? Sa dinami-dami ng babae niya, pwedeng patulad, bakit dun pa sa Angel na yun? Ayoko na sa kanya, ayoko na siyang makita. Iha, huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Natural lang naman sa isang lalaki ang dumaan sa ganyan bago mag-asawa. He! Huwag mo na kinakampihan pa nga yung lalaki yon. Pero love, pinapaliwanag ko lang naman sa kanya yung tungkol sa... Tumigil ka na! Ayoko lang Tama sila na. Paano na? Milet! Milet! Mag-usap tayo, Milet! Diyan ka lang. Akong kakausap dun sa lalaking yon. Talagang sanay ka sa iskandalo, no? Hindi mo na ba kami bibigyan ng kahihiyan dito, ha? Pasensya na kayo, ma'am. Gusto ko lang makausap si Milet para ipaliwanag sa kanya yung nangyari. Hindi na kailangan. Nakapagdesisyon na si Milet. Hindi na tuloy ang kasal ninyo. Ayaw ka na nga niya makita o makausapan lang. Romeo! Palayasin mo na yan. Tara! Sir, intindihin niyo naman po ako. Hindi ko naman po sinadyang mangyari yun eh. Tsaka hindi ko po alam na pupunta siya doon. Alam ko yun, iho. Pero mahirap paliwanagan ng asawa ko eh. Kaya, hayaan mo muna sila magpalamig. Okay? Ano? Oh my goodness, hindi matutuloy ang kasal? Pero mama, paano naman ginawa natin preparasyon? Sayang lang pinaghirapan natin. Ay nako, hindi dapat pang hinayangan ng mga bagay na mauuwi rin lamang sa isang pagkakamali. Oh, ba't nandito ka pa? Di ka ba papasok? Ay, oo, tama, oo. May dala ko sa yung tokwa at saka lugaw. Nay, ayoko na ho ng tokwa at saka lugaw. Nawalan na ako ng gana pumasok. Bakit? Siguro dahil sa nangyari sa inyo ni Milet, no? But I thought they were very much in love.
tuwang-tuwa pa naman ako sa kanila dahil kahit magkaiba sila ng lifestyle, compatible sila. Well, not anymore. Natauhan na rin ang anak ko. Na-realize niya ang kanyang pagkakamali nang magtiwala siya sa lalaking yon, no? Alam niyo, Nay, napasubo lang naman talaga ako sa kasal namin ni Milet eh. Wala pa talaga sa plano kong mag-asawa. Kaya lang dapat, di ba, matuwa ako dahil hindi natuloy yung kasal namin. Pero hindi eh. Ang masakit pati si Milet na wala sa akin. Naku, anak. Alam mo, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Kasi, ganyan-ganyan din ako. Para akong bilaksakan ng langit at lupa nung iwan ako ng pogi mong tatay. Simulang ito ang kaluluwa ng tatay mo. Pero kung puro awa lang pinapairal mo, edi walang lalo nangyari sa atin. Kaya lumaban ako. Nagsumikap ako. Ipinakita ko sa lahat na kahit anong mangyari, I will survive. Yan ang dapat mong gawin. Kailangan patunayan mo sa lahat, lalong-lalo na kay Milet, na isa kang matatag na tao. Isang mandirigmang hindi sumusuko. Kahit nasasaktan ay lalong lumalaban. Handang ipaglaban kahit na alin, kahit na ano. Ilaban ang kanyang pagkatao, ilaban ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang karapatan. Nay, saan niyo nakuha yan? Galing, no? Panood ko yan sa TV. Sintinyal, ang galing! Alam mo, maligo ka na. Maligo ka na. Sige na, pumasok ka na. Sige na. Gusto mo, paliguan pa kita? Hindi na ho, ako Halika na lang. Bilis. Hindi na pala matutuloy ang kasal nila, no? Oo nga eh. Nakakawa nga si Milet eh. Kawawa naman si Joey. Ano bang kawawa? Yun na may kasalanan. Nilandi niya si Joey. Tumigil ka nga. Hindi naman mangyayari yon, ano? Kung hindi rin ginusto ni Joey. Huwag mo na silang pansinin. Wala na magawa yung mga yan. Richie, huwag mo akong iwan, ha? Milet, pwede ba tayong mag-usap sandali? Richie, pakisabi na wala na kaming dapat pag-usapan. Pwede bang tumabi sandali? Milet, marami tayong dapat na pag-usapan. Ano yung kasal natin? Yung relasyon natin? Pababayaan mo na lang ba yun? Richie, kung meron kang isang napakamahal na singsing na iniingat-ingatan mo at malalaman mong peke pala, nakakatetano, hindi ba itatapon mo? So binabaliwala mo ng lahat ang pinagsamahan nating dalawa, ganun ba? Richie, Ako kausapin mo, wag si Richie. wag mo akong sisigawan. Pinapahiya mo ako eh. Kung napapaya ka ngayon, mas lalo ako napaya sa ginawa mo nung gabing yun. Niloko mo ko. I trusted you. Wag mo ako sisisihin dahil ikaw unang bumaliwala sa relasyon natin. Magsama ka ng angel mo. Milet, sandali. Pare, mainit pa eh. Kaya mo ako yung bahala sa kanya. Pare, tulungan mo naman ako makausap siya. Asan ba yung mga bata? Milet! Richie! Halika na muna kayo. Kumain na kayo. Mabusog pa po kami. Mamaya na lang po. Alam mo, Lab, nag-aalala ako sa batang yan eh. Laging malungkot at walang ganang kumain. Mukhang naapektuhan ng malaki sa nangyari. Ang pinangihinayangan ko lang, minahal ko siya ng sobra-sobra. Alam mo ko minsan, huwag na lang sana akong nagmahal. Huwag mo sabihin yan. Love can heal. Can inspire. Can make you grow and be a better person. Oo nga. Pero tignan mo naman kung anong ginawa sa akin. Nagmahal nga ako pero nasaktan lang ako. Alam mo hanggang ngayon,
Pag naalala ko yung ginawa niya sa akin, nasasaktan pa rin ako. Ikaw na lang ang natitira kong kaibigan na Richie. Tulungan mo na lang ako na makalimutan si Joey. Kaya mo simula ngayon, parati na kita sasamahan. Tutulungan kita. Totoo ba yung sinasabi nyo? Oo, Kuya Joey, kitang-kita namin nagkakapang silang dalawa. Maniwala ka sa akin. Hindi lang yung Kuya Joey. Araw-araw nang dinadalaw ni Richie si ate. Saka lagi sila nag-uusap sa telepono. Ang sweet-sweet pa nga niya. Parang ganito. Alam mo na, biro mo, ayos lang kay Mami kahit lagi sila magkasama. Palibasa kasi, type ni Mami si Richie para kay Ate Milet. Mauna na kami. Tara. Bye-bye. Atid ko muna to. Bye. Pare, muna na ako sa inyo. Richie! Traitor ka! Hayop ka! Pare, ano ba problema mo? Tarantado ka! Hayop ka! Akala ko kaibigan kita, traitor! Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magkunwari pa! Tama rin. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Ewan ko, bigla niya ako sinuntok eh. Tinawag pa akong traidor. Totoo naman ah. Kala mo hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyong dalawa? Lagi mo siyang pinupuntahan sa bahay nila. Tinatawagan mo siya sa telepono. Lagi kayo nagdi-date. Mag-shota na kayo, no? Eh, ang dumi naman pala talaga ng isip mo eh. Palibasa kasi gawain mo. Kaya pati pagdamay sa akin ni Richie, nilalagay mo ng ibang kulay. Richie, halika na. Milet, sandali lang. Sorry. Ako rin. Siguro dapat pag-uwi ko sa amin, set up ko na yung mga decor sa bahay. Oh,
Bakit? Para yatang bigla kang tumahimik. Wala. Naalala ko lang nung nakasalaw ka na ganito. Millet, are you okay? Yeah. Don't mind me. Alam mo, masanay ka na. Ganito lang talaga kami mga babae. Moody. Richie, thank you nga pala ha. For what? For always being there for me. Nahiya na nga ako sa'yo kasi pati ikaw na-istorbo sa pag-iintindi sa akin. Of course not. Gusto ko nga, lagi tayo magkasama eh. Millet, may aminin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Mahal kita. Noong ko pa gusto sabihin sa ito, kaya lang hindi ko magawa dahil kayo nga ni Joey noon. Kaya ako nga kayo kinibigan para mapalapit ako sa'yo. Ang weird ko, no? Pero alam mo, pag natutulungan kayong dalawa, pag nakikita kitang masaya, masaya na rin ako nun. Millet, I want to do so much for you. Ganun ka ka-importante sa akin. Alam mo, Richie, kahit na sinong babae magiging maswerte sa'yo. Kaya lang kasi, hanggang ngayon, si Joey pa rin ang nandito sa puso ko. Siya pa rin ang mahal ko eh. Ewan ko. Ang weird ko rin, ano? Pero, siguro kahit na anong mangyari, kahit hindi na kami, siya lang ang mamahalin ko ng ganito. Pero syempre, ayoko rin naman mawala yung pagkakaibigan natin. Importante sa akin yun. Would you still be my friend? Sure. Good friends. Thank you. May customer pa nga. Joey, ikaw na nga magbigay dito. Naku, pasensya na kayo. Medyo matagal, ha? Gusto nyo ba, sayawan ko muna kayo para hindi kayo mainip, ha? Pagkain na lang mo, Aling Hilary. Pagkain na lang, eh. Sige. O, Richie, Morning po, Aling Hilary. Kumusta ka na? Okay naman po. Napadaan lang po ako para kausapin si Joey. Dali. Joey, hinahanap ka ni Richie. Sige, ha? Akang! Pare, mag-usap naman tayo sandali. Isalang mo na nga yung itlog? Pare, marami pa kaming customer. Pare, wag mong gawing mahirap para sa akin to. Akala ko ba magkaibigan tayo? Tama ka nga, pare. Magkaibigan tayo. Pero anong ginawa mo? Tinabla mo ako, di ba? Tinapos mo na ang pagkakaibigan natin. Kaya wala nang dahilan para pumunta ka pa dito. Ayaw mo bang tulungan kitang makipagbalikan kay Millet? Richie? 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 Richie, hindi nakakatawa. Millet? Akong nagsabi sa kanyang gawin yun. Millet, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap kahit sa huling pagkakataon? Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Alam kong nagkamali ako. Natukso. At dahil doon, nasira ang pagtitiwala mo sa akin. Pero sana naman, wag mong basta na lang baliwalain ng 5 taong pinagsamahan natin. Naging masaya naman tayo, di ba?
Paano na yung mga plano nating dalawa? Basta na lang bang masasayang yun dahil lang sa isang pagkakamali ko? Milet, talaga bang hindi mo na ako mahal? Pasensya ka na. Nakatanim na kasi sa isip ko na tayong dalawa talaga magkakatuluyan. Hindi ko akalain na mawawala ka pa pala sa akin. Kung kailan pa na, sigurado na ako na ikaw na talaga ang makakasama ko habang buhay. Pero okay lang. Kasalanan ko naman eh. Basta, tandaan mo lang to, Milet. Wala na akong ibang mamahalin pa, kundi ikaw lang. Merry Christmas. Joey. Hala, pasok! Doon ka! Hoy! Ano to? Bakit mo pinasok ang lalaki to sa bahay natin? Di ba sinabi ko... Tumigil ka! Kailangan matuloy ang kasal. Ha? Bakit? May nangyari na sa dalawa. At hindi lang yon, kalat na sa buong eskwela na buntis na ang anak mo. Ha? Nakita mo na ang ginawa mong kalokohan. Pinigilan mo ang kasal ng dalawa. Ano ang nangyari? Puro kahihiyan. Ngayon, may anak na tayong disgrasyada, magkakaapo pa tayong bastardo. Ang galing umarte ni Daddy, no? Milet! Milet, anak, sabihin mo hindi totoo yun. Mommy, I'm sorry. Mas pagaling umarte si ate. Naman, teka muna, baka naman may magagawa pa tayong paraan. Hindi! Hindi ba? Tumigil ka! Basta, tuloy ang kasal. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa lalong madaling panahon. Alam mo, paring Turing, nakakalungkot pala pag ikakasal ang anak mo. Parang gusto ko nga pagsisihan ang ginawa kong pagtulong sa kanila eh. Nariyan na yan eh. Total, gusto naman ng mga batang makasal sila. At saka kahit malaman ng asawa mong hindi totoong buntis si Milet, wala naman siya makikig. Anong hindi totoong buntis si Milet? Romeo? Anong hindi totoong buntis si Milet? Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Oo! Dahil wala kang karapatang panghimasukan ng kaligayahan ng anak mo. Matagal na kitang pinagpapasensyaan, Amalia. Oras na pakialaman mo ang kaligayahan ng kahit sino man sa anak natin. Ako makakalaban mo. Tandaan mo ito. Kahit asawa kita, kahit babae ka, hindi kita sasantuhin. Wag na wag mo akong susubukan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Lam. Good! Yeah! Eh kasi, Nay, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako bukas. Naku, alam mo, ganyan-ganyan kami ng tatay mong pogi nung bago kami ikasal. Simula kita ang kaluluwa ng pogi mong tatay. Eh, Nay, naging masaya ba naman yung pagsasama niyo ng itay nun? Aba, oo naman, forever. Eh, Nay,
naramdaman niyo rin ba talaga na para sa isa't isa kayong dalawa ng Itay? Oo. Alam niyo, Nay, yan din ang nararamdaman ko sa aming dalawa ni Milet. Alam kong magiging masaya kaming dalawa dahil matatag na kami ngayon at nakahanda na kami para sa future namin. Alam niyo nga, Nay, pag nakapagtapos na kami, tapos nagkaroon na kami ng trabaho pareho at nakapagpundar, tutuloy namin yung plano namin na napalaguin yung gotohan natin. Kukuha kami ng dishwashers, waitresses, tsaka cook. Tapos hindi na muna kami mag-anak kasi bata pa naman kami. Tsaka di ba pa... Dad? Thank you, ah. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi pa matutuloy tong kasal namin ni Joey. Anak, ginawa ko lang yun dahil alam ko nagmamahalan kayo ni Joey. Kesa magtanang kayo o makaisip kayo ng ibang gawin, mas mabuti nang lumagay na kayo sa tahimik. Tsaka, anak, sana huwag ka magtanim ng sama ng loob sa mami mo. Dahil ginawa lang niya ang inaakala niyang tama para sa'yo. Alam mo naman kami mga magulang, hindi kami mag-iisip ng makasasama sa inyo. Talaga ba, anak, na hindi ka na maaawat? Dad, tuloy na to kasal namin. Wala nang pwedeng pumigil pa. O pwede ka pang umatras. Daddy naman eh. Hindi na pwedeng pigilin yun. Basta, wag na wag ko lang mabalitaan. Kahit tulo lang ng daliri mo ang salingin niya, susugurin ko siya at bubugbugin sa harapan mo. Huwag ka mag-alala, Dad. Dahil alam ko namang hindi ako nagkamali ng pagpili ko kay Joey eh. Tsaka isa pa, nagmamahalan kaming dalawa ng tao. Mag-aasawa na talaga ang baby ko. Dati-rati, ako lang ang bida sa buhay mo. Ngayon, may iba ka ng Davids. Daddy, ano ka ba? Kahit na mag-asawa na ako, kahit na magkaroon pa ako ng ilang anak, ako pa rin ang baby mo. At saka isa pa, kahit na anong mangyari, ikaw lang ang bida ng buhay ko. Tandaan mo yan. Ba't parang malungkot ka ata? Ako? Malulungkot lang ako, anak. Kapag nakita kitang malungkot. Talaga? Oo naman. Thanks, Dad. Di ba sabi mo sa akin, hindi mo na siya kakausapin? Di ba sabi mo, pagod ka na sa kakaamo sa kanya? Bakit ko kailan nagiging close na tayo? Nagiging malapit na tayo sa isa't isa? Tsaka ko malalaman magpapakasal na kayo? Sinungaling ka pala! Sabi mo sa akin, di ba? Sabi mo sa akin, attractive ako. Mas bagay tayo kasi pareho tayong mahirap. Hindi kayo bagay ni Milet. Kasi si Milet mayaman siya. Tayo ang bagay na intindihan mo. Mahal na mahal kita, Joey. Mahal na mahal kita. Bakit ginawa mo sa akin to? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magpakasal kayo ng Milet na yun. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag. O, tapos ka na ba? Ha? Andito na photographer, ayan na, oh. Mama, malapit na. Malapit na matapos ang masterpiece. Oh my God. Ma, bakit? Kasi, ngayon ko lang na-realize na talagang mawawala ka na sa amin ng daddy mo. Babalik pa rin ako dito, bibisitahin ko pa rin kayo. Ana, I'm sorry kung masyado akong naghigpit sa'yo noon. Ayoko naman kasing magsisi ka sa bandang huli. Ma'am, smile.
Bakit, Ma? Nagsisi ka ba na pinakasalan mo ang daddy? Of course not. Sa dami-dami ng pinagdaanan namin dalawa, hanggang ngayon, I don't regret anything. Ma'am, smile. Ay, naku, Ma. Alam ko naman na wala kang ibang gusto kundi maging masaya ako, di ba? Alam ko naman din na walang ibang makakapagpasaya sa akin kundi yung sarili ko lang din, di ba? Ma'am, smile. Hilary! Hilary! Ay! Gising! Ano ba? Tanghali na! Hilary! 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 Ano ba? Ano? Ano ba naman, Akang? Minsan lang ako matulog ng diretsyo naman eh. Ginigising mo pa ako ng maaga eh. Hilary! Tanghali na! Akang, nanaginip ako. Kami mag-asawa. Nag-aalimbongan kami. Para kaming bagong kasal. Walang itawa ang kaluluwa niya. Mukhang bis na bis ka. Mukha kang kuneho ah. Oh, saan ba ang lakad natin? Punta natin? Oo. Hindi mo alam? Oo. Kaya ako nakaganito kasi ngayon ang kasal ng anak mo. Kasal ng anak ko. Oo. Kasal ng anak ko? Ni Joey? Ngayon? Ngayon? Ay na! Ngayon? Ha? Kasal ng anak ko! Kasal ng anak ko! Joey! 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 Gumising ka na! Joey! Gumising ka! Diba? Ba't ba ang ingay nyo? Natutulog ako eh. Kakasal ka na ngayon. Ngayon, di ba? Ngayon. Oo nga! Di ba dapat sabihin ako? Magbibihis ako. Dali. Ayan! Punta! Tagan mo! Sige! Ay, Mama. Mukhang marami ng tao ah. Pare, nandiyan na ba si Joey? Wala pa ho, hindi pa ho dumarating. Sinasabi ko na nga ba eh. Yang lalaki yan, walang kwenta kausap. Ma'am, smile. Walang modo't sinungaling. Ang gusto pa yata niya, yung babae maghintay sa kanya. Ma'am, smile. Ma'am, smile. Ano ba ito? Ano ba? Ay! Aray. Ano nangyari? Ano ba? Ito naman kasi sinabi ko na sa'yo. Alam mo naman yung hinarap mo sa pinsan ko. Kasi sabi mo, ayan, nakita mo, kanina pa naglolo pa yan. Ngayon, tinirik na tayo talaga. Eh, sabi naman ng pinsan ko, perfect running condition daw. Perfect running condition ba yan? Eh, no more running na nga. Nay, late na tayo. Anong gagawin natin? Ito pa nangyari sa atin. Eh, alam mo, magtulak tayo dito. Eh, bis na bis tayo. Mabuti ba kumuha ka na lang ng taxi? Magta-taxi lang tayo. Ay, naku, Aka, magta-taxi lang kami. Oy, hindi niyo pwedeng iwan to sa sakyan. Huwag ka magalit ang pinsan ko. Sabi niya sa akin, baka daw makarnap ito, cargo ko ito. Pues, maiwan ka dito at bantayan mo tong bulok na kotse ng pinsan mo. Taxi! Milet, sorry na late kami. Nasiraan kasi kami ng sasakyan eh. Pasensya ka na. Tara na. Pare, swerte mo talaga. Napakaganda mo papangasawa mo. Mas maswerte siya, pare. Dahil dalawa tayong nagmamahal sa kanya.
ganda-ganda. Oo nga, ang ganda ng anak ko. Mas maganda anak ko. Hindi mothers. Ang aking set. Bakla. Joey, tinatanggap mo ba si Milet na naririto ngayon bilang iyong asawa, alinsunod sa pinag-uutos ng Santa Iglesiang ina natin? Tinatanggap ko po. Milet, tinatanggap mo ba si Joey na naririto ngayon upang maging asawa, alinsunod sa pinag-uutos ng Santa Iglesiang ina natin? Opo, tinatanggap ko. Baby ko! Kung sino man ang tumututol sa kasalang ito, magsalita lamang. Ako! Tutol ako! Oo, kami! Meron, kami! Tutol! Kami! Ano ba ginagawa mo? Lubayan mo na si Joey. Bakit? May reklamo ka? Tay, ako na hong bahala dito. Kuya, kaya ko na ho ito. Ako na ho. Richie, hindi ako makakapayag na mawala pa sa akin si Joey. Pabayaan niyo lang sila mag-usap. Pinaasa niya ako. Akong bahala. Pinaniwala niya may pagtingin siya sa akin. Angel, ako manawalan din naman ako ah. Pero tinanggap ko. Dahil alam ko mas magiging masaya siya kay Joey kaysa sa akin. Angel, kung talaga mahal mo si Joey, set him free. Believe me, darating din ang lalaki para sa'yo. Babae, ba't ka tumututol? Kasi po, hindi kasi nila ako kinuwang abay eh. Yun naman pala, no? Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba nagpunta tayo dito para pigilin ng kasal? Tay, I'm sorry ah. Nagsinungaling ako sa inyo ni na kuya. Ang totoo niyan, wala naman talagang umagrabyado sa akin eh. Gawa-gawa ko lang hon lahat. Pero ngayon, masaya ako kasi nalaman ko na nandito pala kayo lagi para ipagtanggol ako. Mahal niyo pala ako, Tay. Iha, sino po ba naman magtutulungan kundi tayong magpapamilya? Wala naman palang tumututol sa kasalang ito. Ngayon, kayong dalawa ay mag-asawa na. Lalaki, pwede mo nang halikan ang iyong may bahay.
regalong ito, Mm. galing ito sa pamilya ko. Kasi mamahalin. Ito, tingnan mo. Ang cheap, ano? Siguro galing to sa inyo. Regalo ng pamilya mo. Ano bang akala mo sa partido namin? Mahilig magbigay ng chip at saka sirain. Wala naman ako sinasabing ganyan. Ikaw may sabi niyan. Naku, pipigwasan ko na to eh. Subukan mo nga. Ma'am. Smile. O, bakit nandito ka pa? Ma'am, maniningil lang ho sana. Professional fee. Romeo! Oh. Bayaran mo nga itong photographer. Yes, love. No problem. Ma'am. Thank you ho. Sana naman magkasundo na kayong dalawa. Alang-alang sa mga bata. Wala eh. Alam mo, dapat ang una nating apo, kamukha ko. Babae. Para Balae. Siguro mas maganda kung lalaki yung unang anak nila. Hindi. Balae. Mas magandang unang apo, babae. Kasi, naayusan, masarap bisan. Hindi, balae. Kasi, ang lalaki ang magdadala ng apelyido namin. Hindi, babaeng dapat na unang apo. Hindi, lalaki. Hindi, babae. Lalaki nga. Babaeng dapat. Lalaki! Babaeng dapat nating maging apo. Lalaki. Aray! Joey, dada naman ang sakit eh. Bakit, anak? Oh, Joey! Ano yan? Ma! Ano nangyari? Bakit? Akala kasi namin. O, sige. Maiwan muna namin kayo. Ituloy nyo na yung gagawin nyo.